Grabe, sa sobrang tagal ng immigration. Ayan, binaba na yung mga bag namin. At nawawala yung bag ko. Nalate na rin ako sa bus ko. Wala na yung bus ko. Hindi ko alam kung marireschedule ko yun. But whatever. I'm just gonna look for my bag. Hindi na nakalagay yung bansa nga eh. Iba-iba ng bansa, nawawala na yung sa Philippines. Hindi ko alam kung saan. Tatok na kaya ako. Wala mapagtanungan. Wala na may tipa ako. It's just out there somewhere. Naniniwala ako na dyan ako siya. Somewhere dyan. Hindi yan nawawala. Kinakabahan lang ako. Sobrang... Oh my God. Nahanap ko na rin. Malapit na ako maiyak. Naiwanan lang ako ng bus na wala pa yung baggage ko. Ay, go. Okay. So ngayon, ang next problem natin, paano tayo magbabus? Punta pa rin ako sa bus terminal kahit late na ako. Makikiusap ako, punta ako sa next bus. Ang daming kong manliligaw na nagsi-SIM card. Hanap tayo yung ako. Oh. Oh, do you have 10 days? How much is 10 for 30 days? Where you from? Philippines. Philippines. 490 peso. Okay. For how many? Data. Unlimited For for 2 weeks. 2 weeks. Okay. I'll get Can I that. have your... Okay, so nag-practice na tayo. May hinanda ako Google Translate para makausap yung mga tao sa bus station para makiusap. Ayan. Naka-translate na yan. Ayan. Kailangan natin magpaahawak. Pumayag sila. Next bus ako. Pero ang next hindi yung 9:30, yung 10:30 na. Yung nakarating ako dito, 9:25. So, ganun sila. Kailangan mas maaga ka ng mga 30 minutes or an hour. Yun yung ibibigay mo sa 10:30. Okay na ako dito. Basta makarating ang buhay. So, ang problema, hindi natin alam kung natawag na tayo kasi ayan, buti na lang tinignan yung ticket ko. Gusto na nag-English dito. Kapa-kapa tayo. xéo ngang xéo vô mình lọt ra đây kia rồi. Yeah, sorry. Công ty Hương Trang xin thông báo mời hành khách đi tại km 10 giờ 30 phút vui lòng di chuyển theo xe 1, 7, cùng 4 ga xe
Finally, nandito na tayo sa bus. Kung makikita nyo, kung napakita nyo yun, sobrang chaotic. Kailangan mabilis kayong kumilos. Kailangan alam nyo yung nangyayari. Pag hindi kayo nagtanong, wala, may iiwanan kayo ng bus. Nagtanong-tanong ako kanina gamit ang Google Translate. Kaya ako nahanap ng bus na to. Kung hindi ako nagtanong, hindi ko ito mahanap. Sobrang lawak ng lugar. At walang mga signages. Lumalabas may nag-announce in Vietnamese. Hindi. Wala nag-English talaga dito. So, kailangan nyo ihanda yung Google Translate nyo. And as you can see, there are a lot of locals na pupunta sa dalat. Locals ang pupunta dito usually. Karaniwan mga locals talagang pupunta doon. Kumbaga parang Baguio ng Pilipinas. So, bihira ang foreigners. Kaya, ayan. Dora the Explorer tayo. Okay. I-tour ko kayo sa loob ng bus. So, itong bus na to, mas maliit siya dun sa bus na nasasakyan nyo sa Sapa. Papuntang Sapa, Hanoi to Sapa, Sapa to Hanoi. Malalaking bus yun. I believe may mas malaking bus dito. Pero matagal pa kasi yung mga schedule. Usually sleeper bus talaga. As in gabi talaga. Dahil na umaga ang flight natin. Pahirapan makahanap ng bus na available. And ito lang ang available bus every hour. So, Futa Bus 9. Futa. How you pronounce it? So, tinatiming ko habang maingay pa tayo mag-vlog. Ang gulo ng gamit ko. Kasi, gusto ko makita niyo kung gaano siya kaliit. So, ayan. Petita ko. 5 lang. 5'1". 5 to 5'1 lang ang aking height. So, imagine niyo kung matangkad kayo. Walang paano kayo magkakasya dito. Ayun, ayun ay si Kuya Char. So, kaya pala yung mga foreigners nagre-reklamo. Hindi sila magkasya-kasya dito. So, hindi na sila makakagalaw. And here naman sa likod ko, may mga, ayan, charging hopefully gumagana yan kasi yung sakyan ko papuntang Sapa natin yung grabe, hinasik talaga ako sa pinakaharap. Ayoko pa naman sa harap kasi maingay. Ayan, dami nag-a-announce na pwede ko. Kasi maya pagka may stop, ang daming kaguluhan na nangyayari. Magigising tayo, hindi tayo magpapagdiretso. So, good lang. Kasi wala akong tulong ngayon. Siguro
nandito na ako sa hotel at walang tao. Parang abandoned hotel yata to. Sa Airbnb ko kasi nakuha to eh. Ayan, walang tao. Ngayon, yung mga umaten sa akin, yung mga nag-welcome sa akin sa kabilang hotel kasi akala ko yun yung hotel ko. May bala akong lumipat na lang. Pagka wala pa rin tao, hindi na siya sumasagot sa Airbnb, wala akong pausap. Grabe, pagoda pa naman tayo. Pagoda tayo today. Wala tayong tutulugan. Next mission. Now I can see a number here. I think I'm just gonna WhatsApp them. No wonder. Okay, I thought no one is here. Okay. Yes. 1, 2, 3. Wow. Okay. So, tatlo daw yung hotel niya. Ito, tsaka ito. I wait you 11 p.m. Really? Sorry. 7 a.m. Sorry. I was at the bus is so long. Long travel time. Wow. Okay. Bye. Okay. Passport. Oh yes. I don't like to take the bus anymore. This one. Okay, thank you so much. Come on. Thank you. Okay. Okay, and Wi-Fi. Okay, thank you. Come on. Put the free. Okay, thank you. Okay. Okay, thank you. Okay, we're now going out to the market. Night market. Maglalakad tayo. Nasa 4th floor tayo. Ayan, bababa na tayo. Over here. The market is around mga 8 minutes away. So, kanina, ayoko na sana lumabas. Pagod na ako. Pero nung nakita ko yung city, parang, oh my gosh, ang ganda. Parang ang saya. Sobrang Christmas vibes dito. Parang Baguio na mas pinalakay na mas madaming ganap. Ang daming mga lights, ang daming events na nangyayari. Kaliwat kanan. Ang saya ng mga tao. So, tara, pupunta tayo sa market. I'm gonna show you what it's like in the market. Para lang kumain ng soup. Hanap lang ako hot soup. Para makatulog ng busog. At gutom na gutom ako. Naghahanap ako ng sabaw kanina pa. Naglakad ako na malayo papunta na sa market. Tapos yun pala. Ito siya. Yan, pho. Lahat ng klaseng noodle soup ay katabi lang pala ng hotel ko. Diyan ako nagsistay. Amazing. Yan. So pag nagka-crave ako ng soup, punta lang pala ako dito sa labas. So this is the food that I bought at the night market. Lahat ng to, everything I bought is just actually outside my hotel. Dinaan-daanan ko siya kanina. Kala ko mas madami ako makikita sa night market. Yun pala, yun at bibiling ko. Itong pinaka-hinahanap ko, I was looking for noodle soup. It was just literally beside my hotel. This one naman, this one is like a Thai food. I remember. Roti! Ayan, naalala ko na, roti. Kasi condensed milk with durian ang loob niyan. So I have dessert, I have the main meal, and then I have this one is also just outside of my hotel. Uso dito yung mga cafe cacao na mga hot.
Tapos nilalagyan na ng condensed. Vietnamese coffee, Vietnamese cacao. Since I don't drink coffee, I just took the chocolate and it's yummy. It's not that sweet. It's not too bitter. This one's parang tahuto. Ang nasa taas, black sticky rice. Tikman natin yun later. Ginseng drink or juice. Naglalaway na ako. Tapos ito, may mga gulay-gulay sila. Hindi mawawala yan sa mga soup nila. See that? This is just 50,000 Vietnamese dong. Which is equivalent to 100 something. 115? 112. Mga ganon. So ito, 20, 25. Ganun lang ang mga presyohan dito.